Good morning mga kaagapay! Welcome to another episode of Happy Bahay, Happy Buhay. Ngayong umaga pa pag-uusapan natin, how can we teach our kids to save? Kasi Yun. let's face it, marami tayong anak, iba-ibang ugali nila when it comes to handling money. Yung iba maipon, yung iba kuripot, yung iba matipid, yung iba naman mahilig mag-splurge. Kaya naman napaka-importante po para sa ating mga magulang ang guidance. Turuan po sila ng important life skill na to na matuto na mag-ipon. Paano nga ba natin sila matuturuan na mag-ipon? Unang-una na nga po, lead by example. Because oftentimes itong mga batang to, ginagaya lang naman nila yung behavior ng magulang nila. So kung nakita nila ang magulang nila marunong humawak ng pera, marunong mag-budget, marunong magtabi at mag-ipon, yan din ang kalalakihan nila. Pero kung makita nila na tayo mismo, walang natitira sa ini-income at bili ng bili dito, bili doon, then yun yung na-acquire nilang behavior. Kaya napakahalaga that we lead, that we model a good and positive behavior. Alam mo, honey, all of a sudden, nag-flashback sa akin, when I was in high school, dun sa street namin, meron kaming mga grupo na magkakaibigan. And then one mommy, sabi sa amin, summer vacation to bibigyan ko kayo ng capital. Sabi nga, gagawa ako ng barbecue, ibenta ninyo sa kanto, and then whatever income that you will get out of this, I will give it to you. Parang summer job, hindi ba? Yes. Now I realize that I am a fully grown up man, na yung palang concept na yon, ini-introduce sa amin nung mommy, nung neighbor namin, Yes. yung konsepto ng pag-iimpok at Yes. pagsisave, hindi ba? So maganda, i-introduce natin sa ating mga anak early on, habang bata sila, na maintindihan nila yung tamang pag-iimpok at pag-iipon. Even young children can save or can learn basic principles through activities like saving coins in a piggy bank. Halimbawa, honey, marami kang loose coins. Ako, marami ko niyan. Yung mga sukli sa akin, naiipon ko sa bag. Binibigay ko sa mga bata nung maliliit Yes. yung mga anak natin. At meron silang piggy bank kung Yes. saan nila iniipon yung mga coins na yon. And then later on, magugulat sila, Dad, Ma'am, ang laki na pala, ang dami na naming Yes. income. And speaking of mga coins na yan, importante rin po ikatlo that you teach them budgeting skills. Yan. Pag mga bata, coins pa lang ang hawak nila. That's what they get from their parents, yung mga loose coins, piggy bank. Pero kapag medyo teenagers na and young adults, they get to have their own allowance, di ba, sa school. At yung mga anak po namin, malalaki na, so they have their own allowances. At talaga namang nakakaipon po at nakaka-save. Kaya naman po importante that we teach them how to budget what's left from their allowance. Sabihin mo, anak, this time i-allocate mo to in buying makeup or in buying dress that you want or in ordering online. So importante po that you help them enjoy what they save from their allowance, but at the same time teach them also the skill and the value of saving. Para kapag merong time na dumating na may kailangan silang bilihin, may paghuhugutan sila. Tama. Naalala ko din, honey, no, nung maliliit pa yung mga anak natin, I think nasa mga grade school level pa sila, ginawa natin sila ng isang negosyo, di ba? Na para i-introduce sa kanila yung concept Yes. naman ng pagninegosyo at pag-iimpok, hindi ba? And true enough, talagang na-appreciate nila. And ngayon, daladali para nila yung konsepto na yan, hindi ba? Like for example, si Paris, nagtuturo siya sa isang private school, hindi ba? Yes. Because she wants to earn money by herself, hindi Yung ba? kagandahan kaagapay na early on, bibigyan mo na sila ng concept sa pagbibusiness. Nade-develop nila yung entrepreneurial skill nila. Natututo sila na humawak ng kapital, natututo silang palaguin ito, diba? At nadadala nila hanggang sa kanilang Sa paglaki. paglaki at later on sa pagkakaroon nila ng sarili nilang Yes. pamilya. Number 2, honey, or next, encourage delayed gratification. Anong ibig sabihin ng delayed gratification? Ito yung turuan natin yung mga anak natin na matutong mag-impok o mag-save at saka hindi maging impulsive sa pagbibili ng mga bagay na gusto nila. Yes. Halimbawa, honey, nasa mall, oh, Dad, Mom, I want this dress, I want these shoes. Pwede natin sabihin sa kanila, sige anak, di ba? Yes. Pag-isipan mo muna, and then if you really want it, balikan natin some other day. Yes, tuto rin sila ng self-control, hindi yung hindi yung impulsive bribery sila. Alam niyo mga kaagapay, napakahalaga po talaga if we help instill this value of saving money para naman we can set them up for future financial responsibility. Lagi po nating tandaan na mag-asawang sabay manalangin. Napagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong At Pineda. ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy buhay!